Pagpasok sa Murim. Gusto mo bang sumali sa aking guild? Pagpilit ni Leader Choi habang nilalamon ni Jin Taekyung ang pagkain sa mesa. Sa sandaling pinatay ang mga apoy, umalis si Jin Taekyung sa mesa. Naghintay si Leader Choi kay Jin Taekyung. Naisip niya ang sinabi ni Jin Taekyung kanina, mayroon akong mahalagang bagay na kailangan kong asikasuhin ngayon, mangyaring bigyan niyo ako ng ilang oras upang pag-isipan ito. Habang iniinom niya ang kanyang murang table wine, malapit na niyang inumin ito nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isinuot ni Leader Choi ang kanyang Bluetooth earpiece at sinabi, "Tiningnan mo ba ito?" Sumagot ang kanyang butler, "Well, dahil personal mo itong hiniling, tiningnan ko nga, ngunit ang taong ito na nagngangalang Jin Taekyung, ano ang gusto mong malaman?" Sabi ni Leader Choi, "Iyan ang gusto kong malaman at hiniling ko sa iyo na alamin para sa akin. Kaya, mayroon ka bang anuman para sa akin?" Sumagot ang butler, "Well, siya ay may medyo malaking kaso. Siya ay unang nagising 7 taon na ang nakalipas sa edad na 20. Siya ay natukoy na isang Frank Hunter. Walang maraming impormasyon tungkol sa kanyang mga araw bilang isang baguhan na hunter, gayunpaman, mayroong isang bagay na medyo kawili-wili." Nagulat si Leader Choi at sinabi, "Ano?" Nagpatuloy ang butler, "Ang Sangdong District Gate Incident. Siya ay tila ang nag-iisang nakaligtas sa insidenteng iyon." Ako ay lubos na nagulat pagkarinig niyan. Nagulat si Leader Choi. Nagpatuloy ang butler, "Sinasabi na pagkatapos ng insidenteng iyon, siya ay nawala ng mga 6 na buwan at kinapanayam ng maraming iba't ibang mga inspektor. Siya ay kamakailan lamang na bumalik sa kanyang guild, mga 1 taon na ang nakalipas at tumatakbo sa mga gate ng walang tigil mula noon. Gayunpaman, siya ay na-fire mga 4 na araw na ang nakalipas." Tinanong ni Leader Choi, ano ang dahilan ng kanyang pagtanggal? Sumagot ang butler, "Well, sinusubukan nilang muling ayusin ang kanilang guild, ngunit duda ako na ang isang maliit na guild tulad ng sa kanila ay kayang gawin iyon. Sa palagay ko siya ay na-fire dahil sa insidenteng iyon." Binitawan na lang nila siya habang maingat na iniiwasan ang mga mata ng mga inspektor. "Sa palagay ko siya ay naging isang pasanin sa kanila." Tinanong ni Leader Choi, "Iyon lang ang mayroon ka para sa akin?" Sumagot ang butler, "Iyon lang ang mahanap ko. Gusto mo bang padalhan kita ng kopya?" Sumagot si Leader Choi, "Ipadala mo kaagad. Aalis na ako." Tumawag ang butler, "Hoy, teka," sa sandaling pinindot ni Leader Choi ang headset upang patayin ito. Tinapik ni Leader Choi ang mesa habang naghihintay kay Jin Taekyung. Naisip niya sa kanyang sarili, Jin Taekyung ang nag-iisang nakaligtas ng gate na lumitaw sa Sangdong District at siya ay hindi bababa sa isang si Rank Hunter. Ngunit sinasabi mo sa akin na siya ay dapat na isang Frank Hunter. Tumayo si Leader Choi at naglakad habang nag-iisip, mayroong 2 posibilidad, siya ay nagtatago ng kanyang lakas, o siya ay kamakailan lamang ay nagkaroon ng isa pang paggising. Duda ako na siya ay may dahilan upang itago ang kanyang lakas sa lahat ng oras na ito, kaya ang pinakamalamang na paliwanag ay siya ay kamakailan lamang ay nagkaroon ng isa pang paggising. Binayaran niya ang bill at sinabi ng ginang, "Maraming salamat." Naisip ni Leader Choi sa kanya, really, ngunit posible ba para sa isang tao na pumunta mula sa Frank hanggang si Rank ng napakabilis? Ibig kong sabihin, hindi naman tayo nabubuhay sa isang laro. Bumuntong hininga siya habang sinabi ng ginang na ay $1,937. Nagulat si Leader Choi sa bill at nagsimulang magpawis. Naisip niya, parang inari ako ng isang multo. Tinanong ng ginang na ay sa isang card, tama ba, habang iniabot ni Leader Choi ang kanyang golden credit card. Sa ibang eksena, bulalas ni Jin Taekyung, "Wala ito. Wala rin dito. Wala na ang aking capsule. Sinong bastard ang kumuha ng aking freaking capsule?" Biglang, pumasok si Song Jinho, "Ako, ikaw na maliit na bata. Alam mong ibinuhos ko ang aking puso at kaluluwa sa pag-aalaga sa bagay na yon sa loob ng 10 taon. Sumagot si Jin Taekyung, "Ikaw na buhong. Tumigil ka sa kakulitan. Ito ay isang seryosong bagay." Pinilit ni Song Jinho, "Hindi, mayroon talaga ako nito." Tinanong ni Jin Taekyung, "Mayroon ng ano?" Sumagot si Song Jinho, "Ang capsule na yon. Ako ang pumulot nito." Sinabi ni Jin Taekyung kay Song Jinho, "Mahal kita." Nagpahayag si Song Jinho, "Ipagbibili ko ang ear game capsule na yon sa $100. Sumigaw si Jin Taekyung, "Ano? Sinusubukan mo ba akong iskam ngayon?" Sabi ni Song Jinho, "Sa palagay ko ay ayaw mo na nito."
Bumuntong hininga si Jin Taekyung, shucks sige. Bibilhin. Makalipas ang ilang sandali, sa apartment ni Jin Taekyung, ibinalik ang capsule. Humiga si Jin Taekyung sa kama, tinitingnan ang calling card ni Leader Choi. Nagmuni-muni siya, sa palagay ko kung mabubuhay ka ng matagal, makakaranas ka ng maraming bagay. Parang kahapon lang na ako ay gumagala, tumitingin sa mga flyer at polyeto para sa trabaho, hindi ako makapaniwala na ako ay kinikilala at ini-scout ng ganito. Naalala niya ang sinabi ni Leader Choi, $100,000. Ganoon karami bilang down payment. Para sa natitirang bahagi ng iyong sahod, babayaran ka namin ng parehong halaga na binabayaran namin sa aming mga si-rank hunter. Kaya, ano sa tingin mo? Utal-utal na sabi ni Jin Taekyung, sige, ibig kong sabihin, sandali lang, naisip niya sa kanyang sarili, iyon ay malapit muntik na ako sumuko noon. Lumunok si Jin Taekyung at sinabi sa kanyang sarili, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ako ay pumirma, nag-stamp, nag-seal, at nag-iwan pa ng halik sa kontratang iyon. Ngunit, paano kung ito ay nawala ang sistema bukas? Iyon ay parang kumain ng masyadong maraming pagkain at sumakit ang tiyan dahil dito. Habang naisip niya si Leader Choi na tinatapakan siya, sinasabing, hoy, ikaw na buhong. Ibalik mo ang pera ko, napagtanto ni Jin Taekyung sa murang edad na ang mundong ito ay hindi isang mapagpatawad na lugar. Ngunit sa lakas na mayroon ako ngayon paano kung magamit ko ang sistema ng permanente? Nawala sa pag-iisip, bigla siyang umupo at bulalas, shucks. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Lumabas siya at isinara ang pinto. Habang tumatakbo si Jin Taekyung, naisip niya, kahit na nagsumikap ako sa nakalipas na 7 taon, hindi ko kailanman nakatakas ang label na yon ng pagiging isang Frank Hunter. Ang mga gapos na ito na nagpapahirap sa akin ng napakatagal gusto ko na talagang maalis ang mga ito sa lalong madaling panahon. Muling pagsusuri ng ranggo ng mga ngaso. Sumigaw siya, taxi. Taxi. Tumigil nang may screech ang taxi. Sabi ng driver, maligayang pagdating. Saan ko kayo dadalhin? Sumagot si Jin Taekyung, mangyaring dalhin niyo ako sa Hunters Association sa Bocheon District. Naisip niya sa kanyang sarili, subukan natin ito. Makalipas ang ilang sandali, sabi ng driver, Ginoo, kayo ay nasa isang taksi na nagpapatakbo sa loob ng Seoul Metro Region. Sumagot si Jin Taekyung, sa Hunters Association, sabi ng isang tatay, drunk. Gaya ng inaasahan sa aking anak. Ikaw ang sa wakas ay mamumuno sa ating hinaharap. Sumagot ang anak, well, hindi pa ako opisyal na mangangaso, kailangan ko pang tumanggap ng pagsasanay, at kailangan ko ring maghanap ng guild. Sabi ng ama, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang iyong ama ay nakagawa na ng pwesto para sa iyo. Sumagot ang anak, talaga? Akala ko sinabi mong wala ka ng natitirang pwesto sa iyong guild. Sabi ng ama, palagi akong makakahanap ng paraan, naisip niya sa kanyang sarili. Sa wakas ay natanggal ko na ang lahat ng mababang ranggo na mga ngaso na nakakasira ng paningin sa loob ng maraming taon. Sa anumang paraan, siguraduhin mong magpahinga ka, at sabay tayong pumasok sa trabaho sa susunod. Sabi ng anak, ang galing. Magdiwang sa club ngayong gabi, sabi ng ama. Enan? Habang sumugod ang mga tao patungo sa isa pang silid, sumigaw sila na may malaking nangyari sa evaluation room. Sabi ng kanyang kaibigan, tila, isang si Rank Hunter ang lumitaw, naisip ng ama sa kanyang sarili, isang si Rank. Bakuha ko ang taong ito. Sabi ng lalaki, tayo na. Nagpuna ang isang lalaki, isang si Rank. Hindi naman masama yon, ngunit hindi dapat ito maging isang malaking bagay, tama ba? Sumang-ayon ng babae, tama yan, ngunit ni. Pumutol ang lalaki, ang kanyang kakayahang kontrolin ang mana ay higit sa isang rank. Nagulat ang ama at lumingon, sinasabi sa kanyang sarili, ano? Sa elevator sa 3 palapag, nagsimula itong bumaba at bulalas ng lalaki, Bumababa na ang elevator. Sabi ng kanyang kaibigan, malapit na siyang dumating, naisip ng ama sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang taong ito, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin. Habang tumingin siya sa paligid, naisip niya, tingnan natin kung mayroong anumang malalaking guild sa paligid wala. Wala. Dahil sinabi sa akin ng aking guildmaster na i-recruit ang taong ito nang hindi nag-aalala tungkol sa gastos, ito ang perpektong pagkakataon. Mag-aalok ako ng doble sa halaga ng sinuman. Ang isang kamakailang nagising na tao ay madaling hulihin. Kung matagumpay kong ma-recruit ang taong ito sa ating guild,
malamang na maaari kong ipromote ang aking sarili sa pagiging isang Vice Guild Master. Biglang, tumunog ang elevator, sinasabing, ding, isang tao ang nagtulak sa kanya, at bulalas niya, hoy. Huwag kang manulak. Biglang, bumukas ang pinto. Ipinakita ng bagong dating ang kanyang calling card at sinabi, hello. Ikinagagalak kitang makilala. Ako ang team captain ng Sopong Guild, Kim Sang-shik. Ang Sopong Guild ay puno ng maraming tradisyon at naging isang kilalang guild sa Bocheon Region sa maraming. Pumutol si Jin Taekyung. Ito ang unang pagkakataong marinig ko na ang Sopong Guild ay isang kilalang guild. Tumigil si Kim Sang-shik at nagtanong, excuse me. Biglang siya ay nagulat. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nauutal, ikaw. Umisi si Jin Taekyung at sinabi, matagal na panahon na, Kim Sang-shik. Siya ay si Kim Sang-shik, ang kanyang dating amo. Siya ay isa sa 3 rank hunter sa guild na inaalagaan lamang ang kanyang sariling buhay sa loob ng gate. Pumunta kayo at lumaban sa kanila, sigaw niya habang itinutulak ang isa pang tao. Nagpatuloy si Jin Taekyung sa pag-iisip sa kanyang sarili. Siya ay ang iyong karaniwang maliit na tao na mang-aapi sa mahihina. Dahil siya ang team captain, palagi niyang pinipili ang mga frank hunter. Sinabi ni Kim Sang-shik kay Jin Taekyung at sa kanyang kaibigan, walang kwentang franks. Naisip ni Jin Taekyung, sa mga frank hunter, ako ang pinakakinamumuhian niya. 2 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng insidente na nangyari sa Sangdong District, siya ay magsasalita sa aking likuran habang nagpapanggap na nag-aalala tungkol sa akin. Ang nagpayo sa Guildmaster na tanggalin ako ay walang iba kundi siya, at ang jerk na ito din ang personal na nag-abiso sa akin ng aking pagtanggal. Si Kim Sang-shik ay nauutal, bakit ka nandyan, habang nanginig siya. Sumagot si Jin Taekyung, magandang tanong. Bakit nga ba ako nandito? Sabi ni Kim Sang-shik, kung gayon ikaw ang, pumutol si Jin Taekyung, napakaraming tao dito. Aalis na ako. Isang tao sa karamihan ang tumawag, awaken. Kami ang Invincible Guild, sumigaw ang isa pa, awaken. Mangyaring sumali sa aming guild, idinagdag ng isa pa, kami ang Sangdong Guild. Ipinapangako naming ibigay sa iyo ang anumang gusto mo, sumigaw pa ang isa, awaken. Mangyaring sumali sa aming guild. Habang lumalakad si Jin Taekyung, sabi ni Kim Sang-shik, banal na bakal. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, napakagaan ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay 10 taon ng mga problema ay nahugasan sa akin. Ito ba ang tinatawag nilang release? Isang ginang ang sumugod sa tabi ni Jin Taekyung at sinabi, awaken. Ako ay mula sa Soul Guild. Kung mayroong anumang gusto mo, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong. Sumagot si Jin Taekyung, salamat. Makikipag-ugnayan ako sa inyo mamaya. Medyo busy ako ngayon. Hinimok ng isang lalaki, mangyaring makipag-ugnayan sa aming guild, idinagdag ng isang babae, sa akin din, sabi ng isa pang babae, talaga. Kung gayon ay abangan namin ang marinig pa mula sa iyo, naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, syempre hindi ko kayo tatawagan pabalik. Pinilit ng babae, mangyaring siguraduhing makipag-ugnayan kayo sa amin. Sa basurahan, maraming basura ang itinapon. Sabi ni Jin Taekyung, kahit na ang isang si rank hunter ay isang mid-tier rank, hindi dapat ganito karaming tao ang nasa paligid. Sa palagay ko ako ay isang hindi pangkaraniwang kaso o ano. Hehehe, ngunit ito ay simula pa lamang. Hanggat umiiral ang sistema, maaari akong magpatuloy na lumakas. Biglang, sumigaw si Kim Sang-shik, Taekyung. Jin Taekyung. Lumingon si Jin Taekyung at nagtanong, Sabi ni Kim Sang-shik, Taekyung, teka sandali. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ano ang ibig mong sabihin sa Taekyung? Tinatawag mo ako na ikaw na jerk at iba pang masasamang pangalan hanggang ilang araw na ang nakalipas. Sabi ni Jin Taekyung, ano ang gusto mo? Sumagot si Kim Sang-shik, tila ako ay nagkamali ng malaki. Mangyaring patawarin mo ako. Ako ang kukuha ng buong responsibilidad para sa lahat. Kaya, tulad ng negosyo, kalimutan na natin ang nakaraan at sana ay makapagpatuloy ka. Sabi ni Jin Taekyung, negosyo. Sabi ni Kim Sang-shik, sigurado akong alam mo na yon. Kung ang isang malaking guild ay mag-recruit sa iyo, doon halos nagtatapos ang iyong karera bilang isang mangangaso. Sumagot si Jin Taekyung, syempre alam ko. Ngunit alam ko rin na kung ikaw ay hindi bababa sa isang rank, susubukan ka ng malalaking guild. Nagpatuloy si Kim Sang-shik, hindi.
Sinasabi ko lang sa'yo na maging lohikal. Walang mawawala sa'yo. Bukod pa, maraming rank hunter sa mga araw na ito, kaya hindi ka ituturing na espesyal. Gayunpaman, kung ikaw ay kasama namin, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang tulungan ka. Heck, ibibigay pa namin sa iyo ang anumang gusto mo. Nakakuha ako ng pahintulot mula sa Guildmaster mismo, kaya magiging maayos ang lahat. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, mukhang nagpapanik siya. Kung gayon, ang Frank Hunter na sinabi niyang tanggalin ay muling nagising sa isang si Rank Hunter. Habang binuksan niya ang pinto ng taksi, naisip niya sa kanyang sarili, kung marinig ng Guildmaster ng Sopong Guild ang balitang iyon, syempre, siya ay magkakaroon ng maraming problema. Sabi ni Kim Sang-shik, mangyaring pag-isipan itong mabuti. Bakit hindi tayo pumunta sa isang magandang cafe at uminom? Darating din ang Guildmaster dito. Sabi ni Jin Taekyung, Kim Sang-shik, kung gusto mo talaga akong i-recruit, siguraduhing sabihin ito sa Guildmaster. Tinanong ni Kim Sang-shik, excuse me. Sumagot si Jin Taekyung, may isang tao na ayaw kong makita kaya kung maaari niyang alisin ang taong iyon, maaari ko itong pag-isipan. Sabi ni Kim Sang-shik, ay. At sinubukan niyang suntukin si Jin Taekyung, bulalas, alam mo kung ano. Sawa na ako sa kalokohang ito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ang akalain mong ang jerk na ito ay patuloy na maliitin ako. Tiningnan siya ni Jin Taekyung ng seryoso at sinabi, Kiai. Biglang, isang malakas na suntok ang narinig sa kabilang kalye. Pumasok si Jin Taekyung sa taksi at umupo, pinupunasan ang kanyang pawis habang sinasabi, ayos lang ito. Tapos na ngayon. Sinabi ni Jin Taekyung sa driver, dalhin niyo ako sa Hope Guild Headquarters sa Songna District. Biglang, lumabas si Jin Taekyung sa taksi, at sabi ng driver, ang binata kagabi. Akala ko sinabi ko sa iyo na nagpapatakbo lang ako sa Seoul Metro. Sumagot si Jin Taekyung, darn Seoul Metro taxis. Bakit ka nagmamaneho sa lugar na ito? Sa ibang eksena, sa isang kagubatan, sa Leishan, isang portal ang lumitaw. Dumating sina Jin Taekyung at Leader Choi. Habang tumingin sila sa paligid, naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, napunta ako sa huli. Ilang oras bago nito, nag-concentrate si Jin Taekyung sa kanyang silid. Isang abiso ng sistema ang tumunog at nagsabi, ang status effect na hangover ay humupa, naisip niya sa kanyang sarili, sa wakas ay mas maganda na ang pakiramdam ko. Dahil maraming hindi inaasahang bagay ang nangyari kahapon. Isang mensahe ang ipinadala kay Jin Taekyung, at binasa niya ito, web sender, 01621328 Peace Guild Online Deposit, $10,300. Nagsimula siyang bumili ng premium beef, kumakain at umiinom kasama si Song Jin-ho. Naisip niya sa kanyang sarili, medyo maganda ang pakiramdam ko sa aking sarili, kaya napagastos ako ng todo. Isang abiso ng sistema ang tumunog at nagsabi, Key meditation ay nakumpleto. Isa pang abiso ng sistema ang tumunog at nagsabi, ding. Isang maliit na halaga ng turbid key ay naalis. Sabi ni Jin Taekyung, ngunit ang dami ng key na aking nakokolekta, bakit napakaliit? Hindi pa banggitin na mayroon akong ilang turbid key ito ay ganap na naiba mula noong ginamit ko ito sa Murim World. Ito ba ay dahil sa polusyon sa kapaligiran sa mundong ito? Biglang, tumunog ang telepono ni Jin Taekyung. Tiningnan niya ito at sinabi, Jele. Ang mensahe mula kay Leader Choi ay nagsabi, naghahanap ako ng mga lugar upang ibenta ang gear at balat na nakuha natin mula sa Goblin Chief Priest at Goblin Chief Warrior. Ipapadala ko ang karagdagang bayad sa sandaling maibenta ko ang mga ito. May oras ka ba ngayong araw na ito? Makalipas ang ilang sandali, sa coffee shop, tiningnan ni Leader Choi si Jin Taekyung habang si Jin Taekyung ay nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Sabi ni Jin Taekyung, pasensya na. Sinabi ko sa iyo noong nakaraan na medyo mahirap para sa akin na sumali ka agad sa guild. Sumagot si Leader Choi, sa palagay ko ay walang magagawa, naglabas siya ng isang sobre at sinabi, ito ang aking pangalawang alok. Nagulat si Jin Taekyung habang binuksan niya ito. Sabi ni Jin Taekyung, isang pansamantalang kontrata. Hinihiling mo ba sa akin na maging isang mercenary? Ipinaliwanag ni Leader Choi, ito ay hindi isang opisyal na kontrata. Ang mga kondisyon ng kontratang ito ay katulad ng sa isang rank hunter. Maaari ka ring magpasya sa haba ng iyong kontrata. Tatanggihan mo pa ba ito? Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sa mga kondisyong ito, ngunit bakit ka napupunta sa ganito para sa isang taong katulad ko?
Sabi ni Leader Choi, dahil pinagkakatiwalaan ko ang aking sarili. Sumagot si Jin Taekyung, ha? Nilinaw ni Leader Choi, pinagkakatiwalaan ko ang aking intuisyon at kakayahang matukoy ang halaga ng isang tao. Kaya naman gusto ko talaga ang isang taong katulad mo sa aking guild. Tumahimik si Jin Taekyung. Tinanong ni Leader Choi, kaya, pipirmahan mo ba ang kontrata? Tumango si Jin Taekyung at pinagpapawisan. Sabi ni Leader Choi, napakahusay. Mangyaring isulat ang mga oras na gusto mo. Agad niyang pinirmahan ang kontrata at sinabi, Ginoo eh. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, 7 araw sa isang linggo ay dapat sapat na para sa akin upang makita kung ang sistema ay isang pansamantalang bagay o hindi. Iniabot niya ang kontrata at sinabi, sige, ako ay nasa iyong pangangalaga mula ngayon. Sumagot si Leader Choi, kasiyahan ko, naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili. Ito ang simula ng aking buhay bilang isang C-rank hunter. Tumayo siya at nagtanong, kung gayon dapat ba akong pumasok sa trabaho bukas? Sumagot si Leader Choi, hindi. Nagulat si Jin Taekyung. Itinuro ni Leader Choi ang kanyang mamahaling relo at sinabi, magsisimula tayo ngayon. Sa kasalukuyang oras, sabi ni Jin Taekyung, kaya ito ay isang rank gate. Nagkomento si Leader Choi, medyo malaki, tama ba? Sumagot si Jin Taekyung, medyo malaki. Ipinaliwanag ni Leader Choi, ang isang gate na ganito kalaki ay medyo karaniwan. Habang inaayos ni Leader Choi ang kanyang Dragon Glove, nagtanong si Jin Taekyung, talaga? Idinagdag ni Leader Choi, ang mga branch gate ay kapag kailangan na nating kumuha ng gabay. Sa kabutihang palad, binigyan tayo ng mapang ito noong binili natin ang mga karapatan sa gate na ito, kaya hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa pagkaligaw, binuksan niya ang mapa. Sumagot si Jin Taekyung, magandang marinig yan. Ngunit ano ang ibig mong sabihin sa pagbili ng mga karapatan sa lugar na ito? Sumagot si Leader Choi, ito ay tulad ng kung ano ang tunog. Ang gate na ito ay akin na ngayon. Sa madaling salita, ako ang may nag-iisang pagmamay-ari sa gate na ito. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, siya ay may nag-iisang pagmamay-ari sa isang gate. Sa South Korea, ang mga gate ay pag-aari ng bansa. Dahil ang mga gate na ito ay may kakayahang magbigay ng walang limitasyong halaga ng enerhiya mula sa mga magic gems, ang mga gate ay halos itinuturing na kapareho ng isang minahan ng brilyante. Kaya sinasabi mo sa akin na nagawa niyang magkaroon ng lahat ng iyon para sa kanyang sarili. Alam kong siya ay anak ng isang mayamang pamilya, ngunit hindi ko akalain na siya ay magiging ganito kayaman. Sabi ni Leader Choi, umalis na tayo. Tinakpan ni Jin Taekyung ang kanyang mga mata mula sa liwanag ni Leader Choi at bulalas, Anong maluwalhating halo, naisip niya sa kanyang sarili, Leader Choi, sino ka ba talaga? Makalipas ang ilang sandali, isang butiki ang mapayapang naglalakad sa kabubatan. Biglang, lumakad si Leader Choi malapit sa butiki, na ikinagulat nito. Sabi ni Leader Choi, ang mga halimaw na lumilitaw sa gate na ito ay ang Swamp Lizardmen. Sila ay isang malaking tribo na nahahati sa mas maliliit na puwersang militar. Dahil tayo ay nasa pasukan, sisimulan nating makita ang mas maliliit at mahihinang puwersa muna. Sila ay karaniwang nasa isang grupo ng 20, kaya bilisan natin at lumipat upang patayin sila. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, alam kong siya ay mayaman at lahat, ngunit hindi ba niya masyadong minamaliit ang isang drunk gate? Ang Swamp Lizardmen ay hindi kilala na mahinang mga halimaw kahit na hindi pa ako nakakita ng isa sa aking sarili. Nangangahulugan ba yon na siya ay medyo kumpiyansa sa kanyang sariling mga kakayahan? Kami lamang ang dalawa. Bumalik sa coffee shop, sabi ni Jin Taekyung, kung gayon ay atras na ako. Sumagot si Leader Choi, lubos akong nakakaalam ng iyong nararamdaman. Gayunpaman, hayaan mong sabihin ko ang isang bagay bago ka umalis, ako rin ay isang reawakened hunter. Nagulat si Jin Taekyung at lumingon, sinasabing, reawakened. Akala ko ikaw ay isang C-rank hunter. Ipinaliwanag ni Leader Choi, ang C-rank ay ang aking lumang ranggo. Natanggap ko ang aking reawakening pagkatapos nyon. Kaya kung gayon, sa kasalukuyan, naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, nangangahulugan ito na siya ay hindi bababa sa isang rank o mas mataas pa. Ako ay medyo nagulat noong nakaraan, ngunit sa palagay ko ay makikita ko na kung gaano siya kalakas ngayon. Idinagdag ni Leader Choi, at sakali. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, Kisense. Nagpatuloy si Leader Choi, ang Swamp Lizardmen ay karaniwang gumagamit ng isang harpoon bilang kanilang sandata. Biglang, isang sibat, stab, lumapag malapit sa paa ni Jin Taekyung.
Bulalas niya, ano ang tae? Nagbabala si Leader Choi, kaya mangyaring mag-ingat. Habang nakalimutan ni Jin Taekyung na tingnan ang antas ni Leader Choi, biglang may isang lizard man na tumapak sa isang bato at sumigaw. 7 level 40 swamp lizard men ang lumitaw. Sumigaw si Jin Taekyung, nandito na sila. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.